Kung may tanim kang pechay, abay ayos yan. At kung ikaw ay magtatanim pa lamang, tamang-tama dahil para sa iyo ang video na ito. Magandang araw po sa inyo at sa mga bago nating mga manonood. Welcome sa garden natin. Ito po yung raised bed natin na may mga organic materials para maging malusog ang ating itatanim na pechay. Meron na nga pala akong pinunla dito sa gilid ng pader para morning sun lang dahil kapag maliliit pa sila ay pwede silang malantas sa direct sunlight. Makalipas lamang ang ilang araw ay ganito na sila. Nadagdagan na sila ng dahon. Kapag may 4 na dahon na sila ay pwede na natin ito i-transplant sa malawak na taniman. Diligan lamang ito matapos i-transplant sa hapon para mabilis ang recovery. Makalipas lamang ang 1 linggo ay ganito na sila kalalaki. Maglagay lamang tayo ng abono para sa lalong paglaki ng mabilis ng ating pechay. Magdilig lamang tayo sa umaga at sa hapon. Tignan nyo mga ka-garden, nakakatuwa ang lalaki na nila. Ilang araw pa ay pwede na ito i-harvest. Meron pa tayong bagong tanim na pechay dito sa kabila. Sa gitna po ay makikita nyo na may tanim na oregano para pang taboy po iyan sa peste. Ito naman po yung pechay na tinanim ko sa plastic pot. Tinabi ko naman siya sa sibuyas dahon dahil ito ay insect repellent din. Hindi na natin kailangan bumili o gumamit ng pesticide. Good for our health din dahil walang chemical na nako-consume ang ating halaman. Tara at mag-harvest na tayo. Tignan nyo mga ka-garden, ang ganda ng quality ng ating pechay. Habang nag-harvest po ako, baka po pwede nyo po ako matulungan sa simpleng pag-click ng like at subscribe button. Thanks so much po. Ayan, at nilagay ko na muna sa isang tabi ang ating harvest. Ito naman yung mga iniwan ko na maliliit pa. Pwede pa po natin ito palakihin. Ngayon ay pwede na natin ito ilagay sa plastic bundle. Ganito lamang po ako maglagay. Kumuha lamang ako ng ilang piraso at nilagay sa plastic ng ganito. Nasa parting gitna ang mga dahon. Salitan lamang po ang paglalagay para pantay. Ayan, tapos na po tayo magbundle at maayos ang pagkakalagay. Kaya nilagay ko na ito sa sako bag para madali ko mabitbit kapag dinala ko sa palengke. Sa susunod nating video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magtanim ng kamatis. Kaya kung may gusto po kayong itanong, ay mag-comment lamang po kayo at sasagutin po namin yan. Gagawan din po namin ng bagong video. Maraming salamat po.